Amen. Hallelujah. Hallelujah sa di paglaon mga kapatid. Hallelujah. Ko po kayong inaanyahan na tayo po ay dumako sa ating Bible study. At nais ko po na tayo ay dumako po sa Titus chapter 2 verse 11 to 15. At kung niyo pong natagpuan na, mga kapatid, ay samahan niyo ako sa pagbabasa. At sabi po dito sa Titus chapter 2, verse 11 to 15, For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Ito po ay binasa natin sa mga sulat ni Titus. At isa pa, mga kapatid, tayo po ay pumunta sa Revelation chapter 3, verse 19. Sabi po dito, mga kapatid, As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. At tayo po ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah. O dakilang Diyos, minsan pa kami po ay nagkatipon sa araw nito upang makinig ng iyong mga salita, Panginoon Diyos, upang kami ay pamurito, Panginoon Diyos, na magbalik ng papuri, pagsamba, Panginoon Diyos, na kinikilala namin, Panginoon Diyos. Kaya nga po kami nagsisimba para po kami ay sumamba sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa araw nito, kami po ay nagpapasalamat at pinupuri ka ng patuloy sa aming mga buhay, sa bawat araw ng aming buhay. Patuloy ka, Panginoon Diyos, na kumakatagpo po sa aming mga pangangailangan. At salamat sa araw na ito, Panginoon Diyos, at nawa, Ikaw ang magbukas ng iyong mga salita na aming binasa sa aklat ng Titus at sa Revelation. At nawa, Panginoon Diyos, sa pagtatalakay namin sa araw na ito na ilang mga sandali, Panginoon Diyos, ay meron kami makuha, maunawaan, at higit sa lahat, Panginoon Diyos, Ikaw ang mangusap sa bawat isa sa kaibuturan ng aming mga puso, Panginoon Diyos. Kami po ay nagpapakumbaba na nagnanasa kami, Panginoon Diyos, na mas higit ka pa na makilala, maunawaan ang iyong salita, at higit pa, Panginoon Diyos, ang katotohanan ng iyong salita ay mapumuhay namin sa bawat araw. Kaya, Panginoon, aming kang pinupuri, pinasasalamatan, niluluwalhati, at pinagkakatiwala ang aming gawain, ang aming Bible study sa araw na ito, sa iyong dakilang pangalan lamang po, aming Panginoong sa Kristo. Lahat ang magsabi ng Amen. Amen. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa natin sa salita ng ating Panginoon, ng Diyos. At kayo po ay inaanyahan ko, mga kapatid, na magsiyo po. Maraming salamat po. At binasa po natin, mga kapatid, ay yung nandun sa Titus, chapter 2, verse 11 to 15. At para po maanuhan po natin yung topic natin, maintindihan po natin ang tatalakayan natin sa araw na ito, mga kapatid, sa ating exhortation Bible study, ay nais ko po na pamagatan ang ating tatalakayin ng zealous for good works. Yun, nandun po sa verse 14, nasabi dito, mga kapatid, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Na kung makikita nyo, mga kapatid, na a peculiar people. Na kung titingnan niyo dito, mga kapatid, na yung mga taong ito, mga peculiar people na ito ay redeemed na. Sabi dito, that He may redeem us from all iniquity. Kaya kinakailangan po, mga kapatid, titingnan natin, zealous of good works. At sabi pa dito, these things speak and exhort and rebuke with all authority. At tila baga, ito ay napakainam, mga kapatid, dahil nabasa rin natin doon sa Revelation chapter 3
Verse 19, mga kapatid, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Na pagdating po pala sa pag-ibig, mga kapatid, tayo ay inibig ng ating Panginoong Diyos, ay kaakibat na nito, mga kapatid, yung sinasaway at pinarurusahan. Na sabi pa dito, ikaw nga'y magsikap at magsisi. Pero ang patutungkulan natin ngayon sa araw nito, mga kapatid, ay patungkol sa pagsisikap. Marami pong tao na masikap. Diba? Masigasig. Na kung titingnan nyo po yung Tagalog ng zealous for good works, ay masigasig sa mabubuting gawa. At kung titingnan nyo po, mga kapatid, maski man yung mga ama ng tahanan, yan po ay meron tayong maririnig na napakasigasig ng taong yan na magsilbi sa kanyang pamilya. Napakasigasig niyan magtrabaho. At meron naman tayo maririnig, mga kapatid, itong estudyante na to, napakasigasig mag-aral. Di ba? At meron tayong maririnig pa mga masigasig sa paglilingkod. Maririnig natin sa mga pangangaral, mga sisigasig na ministro ng Diyos, na tagapaglingkod, na makikita natin, mga kapatid, na napaka-importante para sa ating Panginoong Diyos ang pagiging masigasig sa mabubuting gawa. Kung titingnan nyo po, mga kapatid, na i-define natin isa-isa yung rebuke na nandun sa Revelation chapter 3, i-define natin yung chasten. Yung rebuke po, mga kapatid, sabi po kung i-root word po natin, titingnan natin sa ating mga Biblia, kung meron po kayong mga gadget e-sword, ay makikita nyo po yung root word ng rebuke ay of certain affinity to confute, to admonish. Yun po ang ibig sabihin ng rebuke. Convict, convince, tell a fault. Na yun po ay patungkol po sa rebuke. Na ibig sabihin po ng rebuke ay sabihin natin kung mayroong pagkakamali. At nawa, kung meron naman po mga kapatiran na nare-rebuke, kailangan po na marunong po tayong tumanggap ng rebuke. Dahil ito po ay talagang kaakibak na. Pero makikita natin, sabi ng Panginoon, as many as I love. Kaya kung tayo po pala ay nakakarinig ng mga pangangaral, naririnig natin yung kamalian natin sa buhay, sa bahay-sambahan, na hindi naman sinasadya ng ating mga pastor, na mga lingkod ng Diyos na tumatayo, hindi naman nila alam kung ano yung ginagawa nyo araw-araw. Pero pagdating sa likod ng pulpito, na nakaupo na kayo, mga kapatid, magugulat na lang tayo, parang tayo yung pinariringgan, di ba? Minsan siguro ay meron alam, pero kadalasan po na nangyayari, mga kapatid, naririnig ko, hindi naman niya alam ni pastor yung buhay ko, yung nangyayari sa akin. Pero nakikita ng Diyos na as many as I love, kaya magpasalamat kayo, mga kapatid, kung pagdating ng gawain, ay meron nagsasabi sa inyo nung anuman yung mga pagkakamali pa ninyo na ginagawa sa buhay ninyo. Nakarapat-dapat ang Diyos na pasalamatan, mga kapatid. Aking sinasaway at pinarurusahan. Yun po ang ibig sabihin ng rebuke. Tell a fault, kung ano man po yung mga pagkakamali pa sa buhay. At isa pa, mga kapatid, yung chasten, na napakaganda pala nito, to train up. Ang ibig sabihin po ng chasten, na dito nga po sa root word, to train up a child. At kung titingnan nyo po, mga kapatid, tayo ay dito sa bahay-sambahan, tila baga tayo yung mga bata dito na tinuturuan ng salita ng Diyos. Nung nakaraan po ay isinare sa atin ng ating kapatid Barayan, yung patungkol sa strong meat at yung gatas. At nakikita ninyo, mga kapatid, na tayo tinuturuan na yung mga strong meat at gatas na pagkain na kinakailangan natin, mga kapatid, na kainin. At ito ay para sa pagtuturo po sa atin to train, to educate, at to discipline. At isa pang meaning ng chasten, mga kapatid, ay instruct, learn. Na kinakailangan po natin na pag tayo po pumunta dito sa bahay-sambahan, handa po tayo na matuto ng salita ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Na nawa,
na sa bawat pagpunta natin, pag-uwi natin, meron po tayong nakukuha, meron po tayong napupulot na kinakailangan natin. Na ibig sabihin po pala, mga kapatid, hindi lamang po tayo uupo dito, darating dito sa bahay-sambahan, makikinig, pagkatapos uwi. Kinakailangan po natin na magbigay po tayo ng effort na meron po tayong matutunan, makuha sa bawat pangangaral. Dahil alam po ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Kaya nawa mga kapatid, sa mga kabataan, ay mas higit po tayo na magnasa pa na makilala ang Diyos. At lalaktawan muna natin yung selos, but pupunta tayo doon sa, sabi din sa chapter 3 verse 19 ng Revelation, be zealous therefore and repent. Na ito po ay tinalakay na ng ating kapatid apostol na sabi dito, to change one's mind. Na ito po ay tinalakay na ito po pala ay pag-iiba ng ating ng kaisipan. Pagbabago. To repent. Yun po ang to repent. At kung titingnan po natin, babalikan natin mga kapatid, yung zealous, ay kung titingnan nyo, ang unang ibig sabihin sa root word ng dictionary ay to burn with zeal. Or to be heated. At meron itong parang negatibong meaning. Pag tinignan po natin ang selos sa sanlibutan, ay meron itong negatibong meaning. Sabi po dito, to boil with envy. At hatred, anger, yan po yung mga, pero kung ito po ay titingnan natin sa perspective bilang mga Kristiyano, napakaganda po ng ibig sabihin ng selos, mga kapatid. Ang selos po ay nag-iibig sabihin ng to desire earnestly. To pursue. Na napakaganda po. To strive after. At isa pang meaning, busy oneself about Him. Na maging busy po tayo patungkol po sa ating Panginoon. At nawa ay meron dito mga mananampalataya na bagamat busy, marami mga pinagkakabisihan, pero isa pang maganda na katangian ay busy rin sa paglilingkod sa Panginoon. Maging busy po sa salita ng Diyos. Na hindi lang po tayo maging busy doon sa business natin, pero maging maganda po, maging busy po tayo sa salita ng Diyos. Na ito po ay ibig sabihin ng pagiging zealous, mga kapatid. To strive after something. At kung titingnan sa magandang pakahulugan, mga kapatid, ay to desire one earnestly. Na ini-earnest po natin, na ninanasa po natin ang salita ng Diyos, o kaya mapapurihan ng Diyos, masamba ang Diyos, mapaglingkuran ang Panginoong Diyos. Na yun po ang magandang ibig sabihin po ng pagiging selos. At kung titingnan po natin, babalik po natin, mga kapatid, na pag narinig po natin na ang pagiging selot, na maririnig po natin sa sanlibutan, pag sa mga talagang yung mga English, sa mga ibang bansa po, halimbawa nasa Amerika, pag sinabi pong selot, sa kanila ay tila baga negatibo na yung meaning dahil po sa modern na po natin. Dahil po, kung titingnan niyo po, ang selot po ay tinatawag doon sa mga tao na overly excited about anything, ay ganun po yung pagiging meaning po ng selot. At kung titingnan nyo po sa banal na kasulatan, mga kapatid, yung mga tao nito, yung overexcited na talagang ganun na lamang yung paglilingkod nila o ginagawa nila, passion nila sa ginagawa. Dahil kung titingnan po natin yung zeal po, mga kapatid, yung synonyms po nito ay passion, enthusiasm, intensity, diligence. At ganun po, pag kayo po ay zealot, mayroong passion, intensity po kayo na sa paglilingkod. At yung antonyms naman po, yung kabaliktaran po ng pagiging zealous ay
indifference, at laziness. Na kung titingnan nyo po yung Tagalog ng pagiging zealous ay masipag, masigasig. Ganun po ang meaning po ng pagiging zealous, mga kapatid. At kung titingnan po natin, mga kapatid, sa biblical perspective, kung mababasa ninyo sa banal na kasulatan, doon sa Matthew chapter 10, kung hindi po ako nagkakamali, mga kapatid, doon sa parte na yon, iniisa-isa po yung ni Matthew, yung mga apostol ng Panginoon. At meron doon part na mababasa kayo, Simon the Zealot. Nabasa niyo po ba yon, mga kapatid, na meron apostol ang ating Panginoon na tinatawag na Simon the Zealot. Meron Simon na Peter at meron rin Simon the Zealot. At kung titingnan nyo po yung history, mga kapatid, ng Zealot po pala, mga kapatid, ito po ay kasabayan pa ng mga Pharisees and Sadducees. Na yung mga Zealot po sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ay sila po ay sinasabi sa mga history na political movement among Jews, na ito po ay movement, religious movement, mga kapatid, na sabi po sa mga pag-aaral, who sought to overthrow the occupying Roman government. Ganun po yung samahan po, religious movement ng Zealot, na ikukumpara nyo po, kung titingnan nyo po yung mga pag-aaral pa, sa panahon raw po ng ating Panginoon, meron 4 na grupo. Kasi alam po natin, di ba? Pharisees and Sadducees. Pero kung titingnan nyo po sa mga pag-aaral, mga ibang mga history na mapupulot, mababasa, mga kapatid, yung Zealot ay isa po pala sa isa pang religious movement at meron pa yung isa, yung Essenes. Pero hindi na po natin yung tatalakayin dahil yung Essenes ay hindi naman yun makikita sa Biblia. Pero doon sa mga history ay kasabayan raw po ito ng mga Pharisees, Sadducees, Zealots. At sa panahon po ng ating Panginoon ay meron mga Zealots, at maski man doon sa mga apostol ng ating Panginoon ay meron Simon the Zealot. At ano po ba yung mga Zealots, mga kapatid, yung ginagawa nila? Babasahin natin ng kaunti sa mga history. Sabi po dito, the Zealots were one of the 4 sects of Jews. Mga sekta, mga ganun po. Mga religious, kung sa ating panahon po natin, meron INC, meron mga Mormons, meron iba't iba, mga religious sekta, mga kapatid. At itong Zealots po sa panahon ng ating Panginoon ay isa po sila sa 4 na sekta doon sa panahon. Along with the Pharisees, Sadducees, and Essenes. They were a group of ang Zealots po, mga kapatid, ay group of revolutionaries who opposed Roman rule and occupation of Judea, na ino-oppose po nila, sila ay mga parang revolutionaryo. Sa panahon natin noon dito sa Pilipinas, nung tayo po ay sakupin ng ibang bansa, meron tayong tinatawag, di ba? Mga nagrevolusyon. At ito pong Zealots po, sila po ay active sa ganitong bagay, mga kapatid, na group of revolutionaries who oppose Roman rule. Their group was named after their characteristics feature which was religious zeal. Kaya po sila Zealots dahil po sa pagiging religyoso nila, passion nila sa paglilingkod, mga kapatid, or a piety and passion for God's law and rule. Ganun po yung Zealot, mga kapatid. They would not hesitate to engage in armed combat in their fight for freedom. Na ganun po, kasigasig yung mga taong ito, yung mga Zealots, na hindi po sila magdadalawang isip para po mag-engage po sa pakikipaglaban. Kaya kung titingnan nyo po, mga kapatid, sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, di ba, nung pinipili kung sino yung papakawalan at ang ating Panginoon ay pinili ng mga tao na ipako, meron silang pinili na isa, di ba? Na pusakal, kriminal, at talagang dahil nakita nila na yung taong yon ay pwedeng manguna sa labanan.
At sa panahon noon, mga kapatid, dahil po sila po ay sakop ng Roman Empire, gayon na lamang kaya meron mga zealots na nabuo. Yung Pharisees, Sadducees, kung makikita natin palagi yan, nasa Biblia, banal na kasulatan, sila ay composed ng mga relihiyosong tao na mula sa mga angkan ng mga Levita at iba-iba mga kapatid. At ito naman, zealots naman ito mga kapatid, ay di sila nag-hesitate para mag-engage sa armed combat. Samantalang yung Pharisees and Sadducees, di ba? Hindi sila makikipag-away, hindi sila makipagsuntukan, hindi sila makikipagsaksakan. Pero itong mga zealots po, mga kapatid, dahil sa passion nila, intensity nila sa paglilingkod sa Diyos, kaya nilang gawin yung bagay na to. At sa Roman chapter 10, mga kapatid, verse 1 to 3, sabi dito ni Apostol Pablo, isinulat niya para sa mga taga-Roma, mga kapatid, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Na isinulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa mga taga-Romano, na yung heart's desire and prayer niya para po sa Israel, mga kapatid, they might be saved, na sila ay maligtas. Sa verse 2, For I bear them record that they have a seal of God. Tingnan nyo, yung bansang Israel, kung sa pagiging makadiyos, sa paglilingkod, sila po ay masikap po, mga kapatid. They have a seal of God, but not according to knowledge. Na meron po pala mga masikap na naglilingkod sa Diyos, pero not according to knowledge. Kung titingnan nyo po yung Israel, sila, hinahawakan nila yung mga commandments na nalaman natin dito na hindi lamang po pala 10 commandments ang meron ng Diyos. Mayroon nasa 600 plus na commandments na ginaganap ng mga Israelita, mga kapatid. At sa pagiging passionate nila sa bagay na ito, seal of God, ay nasabi ni Apostol Pablo, For I bear them record that they have a seal of God. Na meron silang passion, enthusiasm sa paglilingkod, but not according to knowledge. Ano po yung knowledge na pinatutungkulan dito ni Apostol Pablo? Hindi po ito knowledge ng sanlibutan, kundi ito ay makalangit na kaunawa, mga kapatid. Sabi po dito sa verse 3, For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness. They have not submitted themselves unto the righteousness of God. Na meron po pala mga tao dahil po sa passion nila sa paglilingkod sa Diyos, ay nagiging ignorante na sa katuwiran ng Diyos. At sabi pa ni Apostol Pablo, and going about to establish their own righteousness. Meron na po silang sariling katuwiran. At kung titingnan ninyo po, mga kapatid, ganito po ang problema ng mga churches ngayon. May kanya-kanya ng katuwiran, righteousness, pamantayan. Na kung titingnan pa natin ang mga denomination churches, yung katuwiran na salita ng Diyos ay hiwalay na doon sa buhay. Na hiwalay na sa salita ng Diyos. Yung buhay, yung pamumuhay ng mga tao. At ganito po, kadelikado mga kapatid, yung magkaroon ka ng zeal sa paglilingkod, pero hindi mo nababantayan na ikaw po pala ay lumabas na sa katuwiran ng Diyos. Maraming mga kasimbahanan, di ba, pag tinanong natin, mag-aangkin yan. Kami yung tama. Lahat yan, mag-aangkin. Pero kung titingnan natin, yung pamumuhay sa salita ng Diyos, ay tila baga gumawa na sila, mga kapatid, ng sarili nilang katuwiran. Have not submitted themselves unto the righteousness of God. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid, di ba, magtataka tayo minsan sa mga prosesyon, sa mga aurora, titingnan nyo, buhat-buhat, di ba? Halos nga weekly, meron tayong nadadaanan. Meron silang zeal. Pero yung passion nila
ay hindi na ayon doon sa katuwiran ng salita ng Diyos. Kaya nawa mga kapatid ay makita natin na pag tayo po pala ay mayroong passion sa paglilingkod, kinakailangan po natin na yung pamumuhay natin ay iangkop po natin sa salita ng Diyos. Hindi po basta-basta na talagang mainit ka, mainit ka maglingkod sa Diyos at feeling mo lahat ng ginagawa mo na para sa Diyos. Pero yung pala ay taliwas na sa salita ng Diyos yung pamumuhay natin. Delikado po ito, mga kapatid. Kaya po maraming mga sikta, maraming mga grupo ang nagkahiwa-hiwalay. Doon pa lang sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, meron ng 4 na religious sect na nagkahati-hati. Merong Pharisees, Sadducees, Zealots, Essenes. At kung titingnan natin, mga kapatid, titingnan natin doon sa Matthew chapter 5, verse 17 to 20, sabi po dito, sabi po ng ating Panginoon, "Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled." Na ito'y sinabi ng ating Panginoon na yung patungkol sa kautusan ay wag raw po isipin na ito'y para sirain, kundi ito para ay ganapin ng ating Panginoon. At alam natin na ito'y ginanap ng ating Panginoon. "Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of God." Gusto po ba natin na matawag na great tayo sa kingdom ng ating kingdom of heaven? Na whosoever shall do and teach them. Na kailangan natin maging maingat kung ano yung gagawin natin at ituturo natin na dapat angkop po sa salita ng Diyos. At sa verse 20, "For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven." Na kung titignan niyo po, mga kapatid, na itong mga scribes, Pharisees, na kung hindi po pala natin mahihigitan yung katuwiran ng mga grupong ito, mga kapatid, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Bakit? Gaano po ba sila ka-zealous sa paglilingkod sa Diyos? Di ba? Kung titingnan natin kung paano nila ganapin ang kautusan, paano sila manalangin, paano sila pabalik-balik lagi sa templo, paano sila mamuhay, nandun yung kabanalan. Pero sabi ng ating Panginoon, that except your righteousness shall exceed the righteousness of them, mga kapatid. You shall in no case enter into the kingdom of heaven. At kung titignan niyo po, mga kapatid, kanina nabasa natin yung Romans, ay kaakibat ng zeal, pagiging kadugtong yung righteousness, yung katuwiran. Dahil doon po nakikita, mga kapatid, kung paano po tayo naglilingkod. Kaya mga kapatid, kung tayo magtatanong sa ating mga sarili, nalampasan po, na po ba natin yung katuwiran na meron ang mga Pharisees, Sadducees? Pero kung titingnan natin dahil sa biyaya ng Diyos, masasabi natin, Barbili, mas mataas na yung nakita natin, nakapahayagan sa kanila. Amen. Na mas higit pa, na yung nakikita nila, na hindi nila nakilalang Panginoong Jesucristo, sa panahon natin, nakilala natin ang ating Panginoon. Na sa panahon nila, sila yung nagpapako sa Panginoon dahil hindi nila, being ignorant, hindi nila alam, hindi nila kilala dahil sa pagiging
zealous nila sa paglilingkod sa Diyos, ay hindi nila nabantayan na nandun na ang Panginoon, na siya na yun isinugo para sa kaligtasan. Kaya mga kapatid, hallelujah, kung makikita natin, ito ay isang example po ng bad na hindi maganda na pagiging selos na paglilingkod. At sa John chapter 16, verse 1 to 3, mga kapatid, these things have I spoken unto you that ye should not be offended. They shall put you out of the synagogues. Yea, the time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth God's service. And these things will they do unto you, because they have not known the Father nor me. Kaya po pala, mga kapatid, kung titingnan natin sa history, mayroong mga tao na pinapatay. Mga Kristiyano noon na sinusunog. Mga Kristiyano na pinapako. Mga Kristiyano na minamasakir, mga kapatid. Dahil sabi po ng ating Panginoon, the time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth God's service. At kung titingnan nyo po yung history, mga kapatid, babasahin natin yung mga history books, ang pinakamarami po na pinapatay yung simbahan po ng Katoliko. Dahil iniisip po nila na ito ay paglilingkod nila sa Diyos. Na kung titingnan natin yung mga history, babasahin yung mga libro, maski man yung simbahan talagang Katoliko ay talagang naroon na pinatunayan nila na ito'y nagawa ng kanilang simbahan sa mga Kristiyano noon. Bakit po nila nagawa ito? Dahil sa pag-aakalang ito'y paglilingkod sa Diyos. Kaya mga kapatid, kailangan po natin na maging maingat na yung passion po natin is enthusiasm sa paglilingkod. Kailangan na palagi natin chinecheck yung sarili natin, ating puso, yung salita ng Diyos, na i-chinecheck natin na kinakailangan natin yung paglilingkod natin ay palaging angkop sa salita po ng Diyos. Dahil napakadelikado po na may mga tao na sa pagiging passionate nila sa paglilingkod sa Diyos, naroon na. Kaya marami na tayong sekta sa panahon natin ngayon. Sa panahon ng ating Panginoon, 4 lang yung sekta. Pero ilan po ba yung sekta ngayon na meron na sa buong mundo? Sa ano pa lang po yun? Sa pagiging Christianity. At dahil po sa seal. Pero kung titignan nyo, mga kapatid, ay meron rin po magandang seal is good thing when grounded on truth and directed toward God. Na good thing po ang zeal. Dahil kung makikita natin sa mga ibang mga zeal, yung selot, pag tiningnan na sa sanlibutan ay tila baga hindi na maganda yung kahulugan. Pero ang zeal po, mga kapatid, ay good thing when grounded on truth, sa katotohanan, na sa ground of truth, at ito po ay directed lamang sa ating Diyos. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 1 to 2, sabi po dito, for as touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo. Sa mga taga-Korinto, mga kapatid, nasabi niya, for us touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you, for I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal hath provoked very
many. Tingnan po natin sa Tagalog, Sister Ann. Sapagkat nakikilala ko ang inyong sikap, yung zeal po ng mga taga-Korinto, mga kapatid, nakita ito ni Apostol Pablo na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo, sa mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay naghahandang 1 taon na at inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubhang marami sa kanila. Ito po ay magandang zeal. Kung nakikita po ng ating mga kapatid yung passion po natin sa paglilingkod at ito po ay nakapag-uudyok sa kanila na maging maganda rin sa paglilingkod, maging masikap rin sa paglilingkod. Na ito po yung magandang zeal na sinabi na Apostol Pablo na in your zeal had provoked very many. Ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok. Ito yun kasi kung papakinggan natin yung salita pang udyok, meron pala magandang pag-uudyok. Amen, mga kapatid. Pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubhang marami. Kaya nawa, mga kapatid, yung pagsisikap po natin, kung tayo po ay passionate sa paglilingkod, wag po natin sarilin. Nawa, ipag-pray natin na yung pagiging passionate natin sa paglilingkod sa Diyos, yung zeal natin sa paglilingkod, ay makapag-udyok rin naman sa ating mga kapatid na sila rin naman ay may bigay rin yung buhay ng buong pagsisikap sa ating Panginoon. At sa Galatians chapter 4, verse 16 to 18, sabi po dito, kaya nga ako'y naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. May nangmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala. Subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Sa English po, Sister Ann, pwede po natin tingnan. They zealously affect you, but not well. Yeah, they would exclude you that ye might affect them. Na meron po palang zealously na nakapag-a-affect, pero hindi po maganda yung maibubunga, hindi po maganda yung nasa sa atin, yung pagmamalasakit ay hindi mabuting akala po, mga kapatid. At pagpapatuloy sa 18, sa verse 18, datapwat, mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Sa English, mga kapatid, but it is good to be zealously affected always in a good thing. Amen? Na sa lahat po ng panahon, it is zealously good, mga kapatid, na to be always affected po ng mga mabuting bagay. Not only when I am present with you. Bakit po nasabi ito ni Apostol Pablo? Na maski man po sa panahon natin ngayon, mga Kristiyano, minsan, pag tayo lang sa ating mga tahanan, o kaya naman sa ibang lugar, yung pagiging passionate natin sa paglilingkod, ay minsan kinakalimutan natin. Na mas higit pa minsan, pag tayo magkakasama, di ba? Grabe yung passion natin pag magkakasama tayo sa paglilingkod. Pero pag tayo lang lamang, halimbawa, kakain sa labas, pag yung mga Kristiyano, merong mga Kristiyano, pag sila na lamang, o kaya pamilya na lang nila, nakakalimutan mag-pray. Pagpasalamat sa pagkain, pag nasa labas. Pero pag nandun, kasama yung mga kapatiran, Brad, pasalamatan natin ang pagkain. Di ba, nauuna pa. Pero sabi dito, and not only when I am present with you, na pinatutungkalan dito ni Apostol Pablo, na hindi lamang pag siya'y narito, pagkasama sila, mga kapatid. At minsan nga, meron akong experience sa music ministry. Natatawa ko lagi, minsan. Dahil, pag kami po ay magpapractice, meron schedule. Ang practice po namin ay, sa music ministry ay 3:00 po ng hapon. At kami po ay pupunta na 3:00, di ba, mga kapatid, yung mga nasa music ministry. At minsan natatawa ako pag dumadating ako. Dahil minsan pagdating ko, merong nangyari,
pagdating ko, yung mga kapatiran na kasama dun sa music ministry, nagtatakbuhan na pataas na dito sa bahay sambahan. Tayo, bakit kaya yung tumatakbo? Kasi alam nila, magpa-practice na, o kaya naman, ay hindi ko alam kung bakit tumakbo. Pero ito ay makikita na natin mga kapatid dahil yung nagiging formal tayo, mas sigit tayong nagiging passionate sa ginagawa natin pagkasama natin yung bawat isa. It is good, mga kapatid. Pero sabi ni Apostol Pablo, napaalala, not only when I am present with you. Na dapat po tayo maging active, passionate. Kahit tayo man ay nakahiwalay, mag-isa, ipamuhay po natin yung katuwiran ng Diyos, yung salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. At sa Titus, naano natin kanina to. At tingnan po natin yung mga spiritual Levites na yamang nabanggit ko naman na yung mga nasa music ministry. Kasi yung topic ko talaga ito, mga kapatid. Dapat ito yung topic ko nung meeting nung Sunday. At hindi kami natuloy dahil sa mga ilang kadahilanan. At timing na yung topic ko na yung title ko sana doon sa music ministry ay Are You Zealous for God? Na yung kung tatagalogin po natin na masigasig ka ba para sa Diyos? Yung patanong po. Dahil enhancement po para po doon sa music ministry. Dahil pag kami po ay magmi-meeting na inaano na namin ng ating kapatid, Pastor Chad, na gusto sana namin bago mag-meeting ay meron munang enhancement kahit mga 30 minutes. At ito yung tatapik ko sana sa music ministry na masigasig ka ba? Masigasig ka ba para sa Diyos? Are you zealous for God? At hindi po natuloy. Dahil po sa mga ibang kadilahanan. Pero mamaya ay napagpasyahan ko na ngayon na ito itapik. At mamaya diretso na lang po sa meeting. At nawa po sa mga kapatid na nasa ministry, tayo po ay makadalo po ng meeting mamaya. Importante po na sana po mapahalagahan po natin yung meeting natin, mga kapatid. Ito ay pagiging zealous, yung meeting po natin. Kung titingnan po natin, pag kayo po ay zealous sa inyong mga trabaho, di ba po, importante yung meeting? Merong mga tao, kung makikita ninyo sa mga kumpanya, natanggal dahil po hindi nakapag-meeting. Kaya po, sana po sa mga mananampalataya bilang tayo mga Kristiyano, pag meron po tayong mga meeting, dahil alam nyo po, yung meeting, gathering po yan. At sabi po sa banal na kasulatan, huwag ninyong pabayaan ang inyong pagkakatipon na gaya ng iba. Na kinakailangan po natin yung mga gathering natin, yung mga napagpasyahan natin, mga meeting, ay pahalagahan po natin, mga kapatid. Bilang ito po ay paglilingkod natin sa Diyos. Na napaka-importante po dahil po sa mga meeting, mga kapatid, ay tinatalakay po dito kung ano yung gagawin na sa ministry. Dahil kung wala ka po meeting, ano yung gagawin mo pag ikaw na yung worship leader? Hindi mo alam yung mga updates na ikaw ay tatayo. Meron na palang nabago, meron na palang sistema na kailangan na sundin, meron palang nabago sa mga scheduling. Kaya kinakailangan po na pahalagahan po yung meeting. Dahil yung meeting po, kung titingnan natin, ito po ay zealous na paglilingkod sa Diyos. Kaya ito sana yung topic ko sa music ministry, mga kapatid. At titingnan natin yung mga nasa music team, yung mga nagmi-ministeryo, yung mga naglilingkod sa Diyos. Kung titingnan natin, tayo po ay mga spiritual na mga Levita. Ito po ay nabanggit sa amin, naikwento rin. Bagamat ito ay alam na namin na bilang mga naglilingkod na sa Diyos, ito ay nakwento ni Brother Anthony na yung mga nasa music ministry, yung mga nangunguna, ay ito ay spiritual Levites na mga naglilingkod. Ano po yung ginagawa ng mga Levita? Sa lahat po ng angkan, sa lahat po ng mga
anak ni Israel, tanging yung Levita po ay wala po silang minanang lupa. Mula doon sa Judah hanggang sa kay Benjamin ay meron silang mga minanang lupa. Pero yung mga Levita, sila po ay kinonsecrate ng Diyos, hindi sila binigyan ng mana dahil sila yung tagapaglingkod sa Diyos. Sila ay mananatili lagi doon sa templo, mga kapatid. At kung titignan nyo, mga kapatid, ay meron akong tinake note, the original Levi, the third son of Jacob, was known for his passion and zeal. Ito po ay nakita ko sa pag-aaral, mga kapatid, at sabi ko, ang ganda nito, kunin ko nga to. Dahil si Levi po ay known raw po sa pagiging passionate niya and zeal. Sometimes that zeal landed him in a heap of trouble. Sana po yung pagiging masigasig natin sa paglilingkod ay hindi tayo maging ganito kay Levi na maging landed sa heap of trouble sa maraming mga kabagabagan. But that same zeal would continue for generations and eventually be the reason God chooses them, especially for their roles in the temple. Dahil po sa pagiging passionate and zeal ni Levi ay maski man yung kanyang yung mga apu-apuhan, yung kanyang mga descendants, mga kapatid, ay sila ay pinili ng Diyos para maglingkod po sa templo, para po sila ay mag-consecrate yung buhay nila. At yung mga nasa music ministry, kinakailangan na bilang tayo ay spiritual Levites, kinakailangan maski man yung buhay natin ay consecrate natin para sa Diyos. Na ito po ay paglilingkod. Ito po ay tila baga kaparehas natin o yung mga Levites, sila yung special po na naglilingkod sa templo. Kaya po, yung mga nasa music ministry, kinakailangan po natin mas higit po tayo na maging masikap sa paglilingkod. Na hindi lamang po yung mga nasa music ministry, kinakailangan natin, mga kapatid. Every one of us, kinakailangan natin maging masikap po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Na ito yung mahalaga na gawin natin, mga kapatid. At sa 2 Chronicles chapter 5 verse 12 to 13, sabi po dito, nung ang arka po ay ilagay na doon sa templo na pinagawa ni Solomon, mga kapatid, at ito po yung mga ginawa ng mga Levita. Sabi po dito, ang mga Levita rin naman na mga awit sa 2 Chronicles chapter 5 verse 12. Sabi po dito, ang mga Levita rin naman na mga awit silang lahat sa makatuwid bagay, si Asaph, si Heman, si Jeduthun, at ang kanilang mga anak at ang kanilang mga kapatid na may suot na mainam na kayong lino, na may mga simbalo at mga salteryo at mga alpa, ay nangatayo sa dakong sulok na silanganan ng dambana. Sa madaling salita, mga kapatid, ito yung mga worship leader, sila Asaph at yung mga parang mga musicians po, mga kapatid. At kasama nila ay 120 saserdote na nagpapartunog ng mga pakakak. Yung mga saserdote pa, mga kapatid, ito po ay mga Levita. Nangyari nga na ang mga nangagpapakakak, yung mga nagtutrumpeta, mga kapatid, at mga awit ay nangagkakatugma. Na yung mga trumpeta, yung mga panugtog, yung mga boses ay mga nagkatugma, mga kapatid. Upang mga patunog ng isang tunog na maririnig sa pagdalangin at pasasalamat sa Panginoon. At nang kanilang itaas ang kanilang tinig na katugma ng mga pakakak at mga simbalo at mga panugtog ng tugtugin at magsipuri sa Panginoon na magsipagsabi sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman, na nang magkagayoy, ang bahay ay napuno ng ulap sa makatuwid bagay, ang bahay ng Panginoon. Na nangyari ito, mga kapatid, sa panahon na ilagay na nila yung arka doon sa templo na pinagawa ni
Haring Solomon, mga kapatid, yung mga Levita, yung mga musicians, mga mang-aawit, mga kapatid, mga nagtutugtog, ay magkaroon ng unity, kaisahan. Nakita natin mga kapatid, sabi dito, nang magkagayoy, ang bahay ay napuno ng ulap. Kung titingnan natin mga kapatid, gusto po ba natin na maski man yung bahay, sambahan natin, mapuno ng presensya ng Diyos? Kinakailangan natin, maski man tayo, ng mga nandito, mga naglilingkod, mga umaawit mamaya po, sa praise and worship natin, kinakailangan po tayo magkaroon ng isang puso, isang damdamin, na nagnanasa na paglingkuran ng Diyos. Yan ito po kahalaga, yung mga spiritual Levites, yung mga nasa ministry natin. Kaya po hindi po basta-basta. Sa totoo lang po mga kapatid, noong mga nakaraan noon, mga taon, ako po ay hindi po talaga mahigpit sa oras sa mga music ministry. Dahil iniisip ko na sila po ay may kanya-kanya rin na mga ginagawa, kabisihan. O kaya naman ay estudyante pa na pinagtitiisan namin na kung kailan magkatipon, magkasama-sama na o kaya dumating, doon magpa-practice. Pero napakahalaga po mga kapatid na bilang tayo'y nasa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Dahil alam po natin, ang Panginoon Diyos, siya po ay Diyos ng kaayusan. Amen, mga kapatid? Kaya kinakailangan po, maski man po, yung mga naglilingkod, kinakailangan merong kaayusan. Kaya kinakailangan po, mga kapatid, yung mga nasa music ministry, mga spiritual Levites, tayo po ay nasa kaayusan. At alam po ito na mga nasa music ministry noon, na okay lang sa akin. Kung sa mga tao, talaga, okay lang kay Barbie. Pero pag tiningnan na natin yung paano tayo maglingkod, makikita doon yung passion natin. Paano tayo dumating sa oras para sa paglilingkod sa Diyos. Makikita yung zeal natin, mga kapatid. Kung paano tayo kasigasig po sa paglilingkod sa Diyos. Kaya mga kapatid, nakikita ko kada Sunday. Kanina nga, nagulat ako. Quarter to 8 na. Pagpasok ko, dalawa pa lang dito sa loob ng bahay-sambahan. Sabi ko, anong nangyari ngayon? Mga kapatid, siguro dito nagkataon na kinakailangan natin na maging zealous sa paglilingkod sa Diyos. Na dati-rati, ang aga-aga natin, 7:30 po. Noon po, dito sa bahay-sambahan natin, 7:30, puno na. At wala nang late. Ngayon po, 7:45 na. Dadalawa pa lang. At I'm sorry to say this, mga kapatid, pero kinakailangan natin na maiayos po ulit natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Gusto po ba natin pagpalain sa gawain? Gusto po ba natin na ang Diyos ay maranasan natin yung presensya muli niya sa bawat gawain? Kinakailangan natin na yung zeal po natin sa paglilingkod, yung passion po natin. Kung ano po yung paglilingkod natin noong una, di ba? Mababasa natin sa banal na kasulatan, nagsasabi na doon sa Revelation na yung work nakita doon sa unang iglesia sa Ephesians, mga kapatid, na balikan mo ang unang pag-ibig. Tila baga tayo ay papahapay-hapay na nagre-relax na, mga kapatid. Alam niyo po ba yung Ephesians, meaning aim sila, pero nag-relax. At ngayon po, bilang tayo mga Kristiyano, nagiging relax na rin po tayo ngayon. Kinakailangan po natin, ibalik po natin yung pagiging masigasig natin sa paglilingkod sa Diyos. Na kinakailangan po natin na masaayos yung buhay po natin. Kung nais po natin na pagpalain sa gawain ng Panginoon. At ating puntahan po yung, ako po ay magbabasa ng quotation. At Sister Ann, pwede po bang puntahan natin yung the table? At
i-keyword mo lang zeal. At pagka hanap mo nung zeal, pagka keyword mo, i-ano mo lang doon sa pinakadulo. Yun na yun. Tayo po ay magbasa ng quotation na ibinahagi ng ating propeta, Bar Banham. At pakitaas-taas ng konti. Ay, hindi yan huli. Ano nga, Sister Ann, i-ano mo yung, sige. Tapos hindi exact words, exact phrase, doon lang sa ano, isa. Sa isa. Okay. Tapos yung pinakadulo. Oh. Hindi yan ah. Doon na sa pangangaral na lang ng Arisium of the Ages. Pakihanap nga po. Ay, hindi pa siya yung dulo. Parang nag-loading pa. Baba. Taas mo ng kaunti. Hanapin ko. Bakit parang iba? Ay, ano mo na lang, Sister Ann. Ibang keyword na lang. I-keyword mo na lang, fulfillment of Matthew 24. Okay. Oh, wala. I-ano mo lang doon sa isa. Search? Oh, wala. Basahin ko na lamang, mga kapatid. At habang hinahanap, sabi po dito sa ibahagi ng ating propeta, sabi po, thus, at this very moment, we are in the complete fulfillment of Matthew 24:24. Na nandito raw po tayo sa complete fulfillment of Matthew 24:24, mga kapatid. In so much that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Na mababasa natin to sa Matthew, mga kapatid, ayan na. In so much that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Ito po ay palagi na natin naririnig, mga kapatid, na kung posible, maski man yung mga elect ay gustong madaya, mga kapatid. At kung titignan nyo po, mga kapatid, marami mga tao na dadaya ngayon dahil po passionate rin sila sa paglilingkod sa Diyos. Kaya maraming mga mananampalataya, mga naglilingkod sa Diyos, sasabihin natin naliligaw, na nasa ibang mga pamantayan ng paglilingkod, nasa ibang mga sekta, mga kapatid, bagamat sabihin natin sa atin, alam natin na dinideceive na sila, niloloko na sila, pero dahil sa passion nila, sila ay nadideceive, mga kapatid. At sabi po ni Brother Branham, and who is it that shall attempt to deceive the very elect? Sino po yung mag-a-attempt ng ganitong bagay? Why the spirit of Antichrist in the false anointed ones of these last days? These false ones have already come in Jesus' name, claiming that they have been anointed of God for the last day. Tingnan niyo po, mga kapatid, yung mga nagpapanggap na ito ay lalapit sila sa mga tao rin na dala ang salita ng Diyos, dala ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa passionate rin yung mga taong ito sa paglilingkod, hindi nila alam na ito po ay Antichrist na, mga kapatid. Kaya masasabi natin yung mga tao nandyan, mga nasa sekta, ibang sekta, meron po silang zeal sa paglilingkod. At kung titingnan natin, mga kapatid, ang kinakailangan natin sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang meron zeal noon, yung mga Pharisees, Sadducees, kinakailangan na lampasan natin yung kanilang mga katuwiran. At sa panahon natin ngayon, meron mga iba't ibang mga sekta, denomination. Ang kinakailangan rin natin bilang mga Kristiyano sa huling panahon na ito, mga kapatid, kinakailangan rin natin na lampasan rin natin yung katuwiran ng mga taong ito. Nakuha po ba, mga kapatid? They are the false Messiah anointed ones.
They claim that they are prophets, but are they one with the word? Na nagtatanong, kiniklaim nila sila yung mga propeta, sila yung nagdadala ng salita ng Diyos. Pero, but are they one with the word? Itinuturo po ba nila yung purong salita ng Diyos? Never. They have added to it or taken from it na merong mga nagdagdag, merong may kinuha. No one denies that the Spirit of God manifesting in gifts is upon them. But like Balaam, they all have their programs. Di ba po, mga kapatid, nakikita natin sa mga kasimbahanan ngayon, napakaganda ng mga programs ng mga churches nila. Makikita nyo doon sa ibang mga churches, kung titingnan nyo, yung mga churches na sa Kamanilaan o kaya sa mga churches na mga city, mga kapatid, pag tinignan nyo yung gawain nila, yung upuan pa lang nila, sasabihin nyo na, dito na ako magsisimba kasi komportable itong upuan. hindi matigas. Samantala sa atin, di ba? Matigas pa, Euratics, pero komportable na yan dahil yung shape ng ating katawan. Pero kung titingnan nyo, pag pumasok kayo sa mga churches nila, pagpasok pa lang, nandun na, napakaganda na ng church nila. Tapos meron pa mga disco light. Makikita nyo, mga lightings, mga kapatid. Kaya, kung tayo ay titingin sa mga bagay na yon, tayo po ay madideceive ng kaaway. Sabi dito, but like Balaam, they all have their programs. Make their appeal for money. At kung titingnan nyo po yung mga kasimbahanan na yan, para maging appealing rin sila sa mga tao, ginagamit rin nila yung mga nalilikom nila para pa sa ikakalago pa ng simbahan nila, mga kapatid. Exercise gifts. Di ba, nakikita nyo yan sa mga kasimbahan? Meron nga dito umatin, sabi niya, ayaw ko na dito kasi walang altar calling. Exercise gifts. Pero sabi dito, but deny the word or bypass it for fear that a controversy might diminish their chances for greater gain. Sorry. Na yung mga taong ito, mga kapatid, yung mga simbahan ito, dinideny nila yung salita ng Diyos, nilalampasan nila dahil baka yung mga tao, yung mga greater gain pa nila na pwedeng makuha ay mawala. Kasi sino po ba dito mga churches na palagi rebuke and chasten, di ba? Makikita nyo lang ito dito sa end time message na napakahalaga ng rebuke. Pero pag pumunta kayo sa mga denominational churches, pupunta kayo doon, meron nga akong napanoran, pumunta siya, nagsimpa siya dahil kailangan niya ng motivation. Ginagawang motivational, na lang nila, motivational speaker, yung mga preacher. Pero kinakailangan natin, mga kapatid, na hindi natin i-bypass yung salita ng Diyos. Kailangan natin ingatan ito, mga kapatid. Yet, they preach salvation and deliverance through the power of God, just like Judas. Tingnan nyo yung ministry ni Judas, na siya po ay nagpipreach rin pala ng salvation and deliverance. Si Judas po, nakaranas rin po ito na magpalayas po, mga kapatid. Na naalala nyo yung Vitus na kinumission sila ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, na kinumission sila Vitus na sila po ay maglibot at sila po ay mga nagpalayas ng mga demonyo, nagpagaling ng mga may sakit. At si Judas po ay ganito rin yung naranasan. Meron siyang naranasan, mga kapatid, with a ministry imparted by Christ. Tingnan nyo, mga kapatid. But because they are wrong seed, consequently, they have a wrong spirit motivating them. Kaya makikita natin, mga kapatid, sa mga denomination, di ba? Mas magaling sila mag-motivate. Pero sabi ni Barbanham, they have a wrong spirit motivating them.
na makikita natin kahit yung mga sister, aatin sila putol yung buhok, meron ngang mga na putol yung buhok, may makeup, okay lang yun sa kanila. Pero sa atin, mga kapatid, makikita natin na pinagsisikapan natin, doon tayo zealous, pinagsisikapan natin na matupad ang salita ng Diyos. Kung ano yung nasa salita niya, yun po ang ninanasan natin na matupad natin, mga kapatid. Sabi dito, religious, oh my, they outshine the elect in the effort and zeal. Tingnan nyo, mga kapatid. Yung righteousness ng mga denomination na ito, yung pagsisikap nila, yung effort and zeal nila, outshine the elect. Na-outshine niya yung mga tunay mga manampalataya. But it is Laodicean, not of Christ. For it looks for big crowds, big programs, and startling signs amongst them. They preach the second coming of Christ, but deny the advent of the prophet messenger. Though in the power and signs of true revelation, he eclipses them all. Ah yes, this false spirit that in the last days is so close to the real. Tingnan nyo, mga kapatid, ito po ay napakalapit. Can be distinguished only by its deviation from the word, and whenever it is caught in being anti-word, it falls back on the one argument we have already shown to be false. At we get results, don't we? We have to be of God. Na kung tayo po, mga kapatid, ay masikap po sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, na kailangan natin na make sure na tayo pa ay we have to be of God. Yung pamumuhay natin, at minsan nga, pag nagbubulay-bulay ako, mga kapatid, maraming mga naranasan sa buhay. Kaya nagbubulay-bulay, kaya tayo mayroong mga pagsubok na pinagdadaanan para mag-meditate sa salita ng Diyos. Para mas sigit pa na magnasa sa Diyos. At minsan sabi ko, nagtatanong ako sa Panginoon, ano po ba yung kailangan ko pa na alisin sa aking buhay? Kasi minsan meron ako napansin na meron ako mga tinatayuan, sariling katayuan, sariling kaisipan, sariling pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos na tinitingnan ko na hindi nagiging effective. Kaya masakit man, kinakailangan natin itong bitawan, yung ganitong bagay. Kaya kinakailangan po bilang mga Kristiyano, mga kapatid, kinakailangan natin, we have to be of God. At meron mga mananampalataya, mga sariling paninindigan, mga desisyon, mga pag-iisip, kinakailangan natin, mga kapatid, yung mga desisyon natin, mga pag-iisip natin, kailangan natin, we have to be of God. Nandyan yung zeal natin, nandyan yung passion natin, yung enthusiasm natin sa paglilingkod, yung intensity natin, kung paano tayo maglingkod sa Diyos. Pero kinakailangan natin na ang ating buhay, ang ating pamamaraan, ating mga desisyon, we have to be of God. Na sa lahat ng mga bagay, sabi sa banal kasulatan, seek ye first the kingdom of God in His righteousness. Ito po yung kinakailangan natin, mga kapatid. Na yung righteousness ng ating Panginoon Diyos, ang kailangan natin isik lagi. Yung kingdom niya at kanyang righteousness. Na kung titingnan nyo, yung righteousness ng mga tao, napakadelikado. Mga Pharisees, Sadducees, nabigo po sila. Mga sikta ngayon, nabiga po sila. May sarili-sariling mga righteousness. Pero ang kinakailangan po pala natin na righteousness na hanapin ay righteousness of God. Ang kinakailangan natin, mga kapatid. Kaya, nawa mga kapatid, nakuha natin, balikan natin yung Titus, chapter 2, verse 11 to 15. Sabi po dito, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Nakita na natin to, mga kapatid, yung biyaya ng Diyos sa ating buhay. Yung salvation, yung pagliligtas, teaching us na mayroong pagtuturo sa atin that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly
righteously and godly in this present world. Na kinakailangan po dito sa presenting mundo na ito. Sa presenting, at the moment natin, mga kapatid, hindi sa araw ng kailangan na sasabihin natin, saka na lang ako magiging masigasig ng gusto pag malapit nang dumating ang Panginoon, pag meron ng pizza. Kaya naman, sigurado na talaga, ngayong taon na to babalik ang Panginoon. Sabi po ni Apostol Pablo, in this present world, kinakailangan natin at this moment, mga kapatid. Verse 13, next. Looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Tayo po ba ay nagluluk sa bagay nito? Sa glorious appearing ng ating Diyos. Amen. Na kung tayo po ay nagnanasa ng ganito, kinakailangan natin ito na ipamuhay kung ano po yung tinuturo ng banal na kasulatan. Who gave Himself for us that He may redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous for good works. Kung babasahin po natin yon in KJV, zealous for good works. Yan, mga kapatid. At dito sa KJV, zealous of good works. Kaya, mga kapatid, kung ako'y magtatanong sa mga oras na ito, kasi yun sana yung title ko sa music ministry, yun, enhancement. Are you zealous for God? Masigasig ka ba para sa Diyos? Minsan, mga kapatid, mas masigasig tayo sa ibang mga bagay. Hindi ko na isa-isahin, alam nyo na mga kapatid, kung ano yung mga bagay na masigasig kayo. Pero, mas maganda mga kapatid na mas unahin natin maging masigasig tayo sa paglilingkod sa Diyos. Masigasig para sa Diyos. Amen? At Revelation chapter 3 verse 19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarusahan, ikaw nga'y magsikap. Mga kapatid, kung hindi po tayo masigasig pa sa ating Panginoon Diyos sa paglilingkod at magsisi, kinakailangan natin na renewing of our mind, change one mind, magbago tayo ng ating kaisipan na mas higit pa natin na bigyan ng importansya yung paglilingkod natin sa Diyos. Amen. At Romans chapter 12, last na babasahin ko mga kapatid. Romans chapter 12, verse 6 to 11. Sabi po dito mga kapatid, sa Tagalog na lamang, at yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Diba mga kapatid, iba-iba yung kaloob na meron po tayo. At masasabi natin, hindi lamang po yung kaloob na sinasabi dito sa banal na sa kasulatan na hula, yung iba pa, yung pananampalataya, pero maski man dito sa mga mananampalataya dito na naglilingkod, mga kapatid, meron po tayong iba-ibang kaloob na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Sabi po, kung hula ay mga hula, tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Kung meron po tayong kaloob na ganito, mga kapatid, ay buong ipaglingkod po natin na mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Kung meron po tayong mga ministry, mga kapatid, gamitin po na natin ng buong kalakasan natin yung ating sarili, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, mga kapatid. Huwag po natin pabayaan, unang-una, yung ating mga ministry. Kung meron po tayo magiging masigasig, unahin muna natin yung katuwiran ng Diyos. Unahin muna natin yung gawain, mga kapatid. O ang nagtuturo ay sa kaniyang pagtuturo, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ngayon tayo, mga kapatid, buong sikap po natin na kung tayo po ay nakikinig, ibuhos na rin natin. Tayo po ay pumunta na dito sa bahay-sambahan, tayo po ay makinig na ng attentive para meron po tayong makpulot at makuha sa aral ng Diyos. Ang namimigay, ang magbigay na may magandang loob, ang nagpupuno ay magsikap
ang nangahabag ay magsaya. Sa verse 9, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Amen. Na sana po dito bilang tayo magkakapatid sa ating Panginoon, ay nawa ay pag-ibig natin ay walang pagpapaimbabaw sa bawat isa. At kapuutan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo, sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Na hindi po natin hanapin yung kapurihan natin, kundi ipagpauna raw po natin yung iba, mga kapatid. At sa verse 11, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Amen, mga kapatid. At kung titingnan nyo sa English, not slothful in business. Pero kung titingnan nyo po, mga kapatid, nawa ay hindi yung yung business natin na mga sariling business natin, yung mga business natin, yung maging maging mas magsumikap. Pero ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, my business is to do my Father's business. Na meron pong business na dito sa sanlibutan, meron tayong kanya-kanya mga business. Pero ang mga lingkod ng Diyos, meron silang minanang business rin na galing sa Panginoon. Yung business po ng ating Panginoon ay kailangan po natin pagsumikapan po. Merong business ang ating Panginoon, kaya yun po, yun dapat natin pagsumikapan, mga kapatid. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Hallelujah, amen, mga kapatid. At nawa ay nakuha nyo, mga kapatid, yung title natin, Zealous for Good Works. Masigasig sa mabubuting gawa. Nawa po ay meron po tayo nakuha, mga kapatid, at ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Pwede po ba natin Panginoon? Hallelujah. At tayo po ay pansumandali pa, mga kapatid, na magsiyuko. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. O dakilang Diyos, hallelujah. Amin kang higit pa na itinataas sa mga oras na ito, at higit, Panginoon Diyos, na pinasasalamatan, Panginoon, na kami po, Panginoon Diyos, ay nakapakinig ng iyong mga salita. At nawa, Panginoon Diyos, sa mga oras na lumipas, mga minuto, Panginoon Diyos, na sa kabila po ng bagay na tinanggap ko, Panginoon Diyos, ay nawa ay ito ay higit pa na mas yumabong pa sa buhay ng aking mga kapatid, na marahil, Panginoon Diyos, ay meron pa mga bagay na hindi kaya naming abutin na base sa aming mga kaloob na meron kami, Panginoon Diyos. Ngunit ang pagtitiwala namin, Panginoon Diyos, ay higit pa sa iyo, Panginoon, na ikaw ang siyang nagpapalago, ikaw ang siyang higit pa na, Panginoon Diyos, na ngungusap sa amin sa bawat araw. Kaya alam namin, Panginoon Diyos, na higit ka pa, Panginoon Diyos, na magpapahayag sa aking mga kapatid. Kaya, Panginoon, hallelujah, nagpapasalamat po kami sa topic na ito, na zealous for good works, na nakita namin, Panginoon Diyos, merong mga tao na kaya ganun na lamang yung pag-aalam nila sa paglilingkod, bagamat nasa maling kalagayan sila na paglilingkod, ay nakikita namin na napakasigasig nila sa paglilingkod sa iyo, Panginoon Diyos. At kami nagpapasalamat, Panginoon Diyos, na bagamat sa bagay na ito, Panginoon Diyos, ay ikaw ay higit pa na mabiyaya sa aming buhay. Nakilala namin ang iyong salita, nakilala namin ang iyong katotohanan, at higit, Panginoon Diyos, ay nakilala ka namin sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, marapat ka sa mga oras na ito na pasalamatan, maitaas lamang, Panginoon Diyos, at higit, Panginoon Diyos, na dalangin namin sa araw na ito, ay higit ka pa na magpala sa aming worship, na pag-worship mamaya, praise and worship, at higit ka pa na magbukas ng iyong mga salita sa aming preacher mamaya na gagamitin ng aming pastor, Brother Chad, na nawa, Panginoon Diyos, ay higit ka pa na mangusap sa aming kalagitnaan, higit, Panginoon Diyos, ay nagdanas kami na maranasan namin ang iyong presensya, na ikaw po, Panginoon Diyos, ay mapagkatiwalaan namin sa araw na ito, na sinabi mo sa banal na kasalatan na 2 o 3 na katipon sa iyong pangalan ay naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Kaya nananampalataya kami na narito ka, Panginoon Diyos, na patuloy, Panginoon Diyos, nagtuturo sa amin, na sabi nga po sa Revelation chapter 3 verse 19, na as many as I love, I rebuke and chasten. Kaya nawa, Panginoon Diyos, yaman kami ay kinikilala namin na kami po ay iniibig mo,
ay nagpapasalamat kami sa mga pagsasaway, sa mga pagtuturo, Panginoon Diyos, at nawa, Panginoon Diyos, higit pa, nabigyan mo kami ng zelos sa aming mga puso, na higit pa maging passionate kami sa paglilingkod. At kung meron kami mga bagay pa, na mga pagkukulang, Panginoon Diyos, ay ito ipagsisihan namin, at magawa namin na may paglingkod ng buong puso, buong kalakasan, buong kaisipan, at buong buhay namin, Panginoon Diyos, na may paglingkod namin sa iyo, Panginoon Diyos, at hindi namin mapabayaan ang bawat ministry na meron po kami. Kaya, Panginoon Diyos, sa iyo lamang po may balik ang lahat ng papurit, pasasalamat, at ito po ay aming itinataas sa iyong dakilang pangalan lamang po, aming Panginoon sa Kristo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen.